Nakatakdang practice ng Gilas Pilipinas para sa paparating na laban sa New Zealand at Australia. Inilabas sa report. Excited naman si Coach Tim Cone sa muling pagpasok ni Kai Sotto sa hanay ng Gilas Pilipinas at si Calvin Optana tila umuusal ng panalangin para sa kanyang sarili sa papalapit na second window ng World Cup qualifiers ngayong February at March. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang PBA Finals na pinagwagian ng SMB, nakatakdang mag-practice ang grupo ng Gilas Pilipinas na sasalang sa second window ng World Cup qualifiers ngayong February 26 at March 1. Kaya ang tanong ng bayan, kailan magsisimula ang hanay na binuo ni Coach Tim Cone para paghandaan ng mga nasabing laban? Tutukan natin ang report ni Richard D. sa The Manila Times. Magbabalik ensayo sina Coach Tim Cone at ang national team sa kalagitnaan ng buwan bilang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa dalawang home games sa 2027 FIBA Asian Qualifiers kontra New Zealand sa February 26 at Australia sa March 1. Sa mga ka-playoffs, kalagitnaan ng buwan ng February, magsisimula sila maganda dyan. Kung sisilipin mo yung panahon, parang walang pinagbago, di ba? Pwedeng sabihin na walang nabago talaga kasi parang 10 araw din lang siya. Kung kalagitnaan kasi, February 15 yan or 16, di ba? Tapos ang laban ng Gilas Pilipinas at New Zealand, Feb 26 na. So walang bago talaga. Ganun pa rin. Pero ang sinasabi kasi ni Coach Tim at ng buong grupo, may chemistry na sila dyan. Dati na kasi sila magkakasama, hindi katulad ng ibang team o ibang bansa. Malimit nagpapalit sila kaya kailanganin nila ng matinding training para makuha nila yung rhythm at chemistry of course na kailangan nila sa team. Kaya mababalitaan mo na lang talaga na maagang nagpa-practice ang ibang bansa kumpara sa Gilas Pilipinas, di ba? Dahil yon sa pabago-bago sila ng players. Siyempre alam natin yung benefit ng pabago-bagong players kumpara sa dating magkakasama. Mas magkakaroon sila ng bagong weapon sa kalabang bansa. Habang ang katulad ng Gilas na nagsistick sa grupo na dating sumalang sa koponan, itinutuloy lang nila yung program na sinimula nila katulad ni Coach Tim at ng Gilas Pilipinas. Pero yun nga, ang benefit naman ng hindi nagpapalit ng players, mas intact yung chemistry nila. Kilala na nila yung isa't isa, di ba? Kung pakikinggan mo naman yung ating mga kababayan, gusto nila balasahin ni Coach Tim ang grupo katulad sa ibang bansa. Katwiran naman ni Coach Tim Cone, may sinusunod talaga silang programa kaya hindi kailangan yung balasahan. Kung nakatakdang magsimula ng practice ang Gilas sa kalagitnaan ng Pebrero, hindi naman itinago ni Coach Tim ang excitement sa napipintong muling pagpasok ni Kai Sotto sa hanay ng Gilas Pilipinas. Dasal niya, sana'y makasama ang mano nila si Kai ng buong buo sa oras ng bakbakan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Sobrang excited kami pero dahan-dahan lang muna dahil kakabalik pa lang niya sa kondisyon at sa ritmo ng laro. Umaasa ako na makakasama na namin siya ng buo. Well, para kasi kay Coach Tim Cone mga playoff, si Kai Sotto ang missing piece sa kanilang hanay, sa hanay ng Gilas Pilipinas. Kaya matindi yung dasal niya na makasama nila si Kai ng buo sa pagsalang ng grupo sa second window ng World Cup qualifiers. Ibig sabihin ng buo mga playoffs, yung walang sagabal, di ba? Yung walang aberya or hindi magkaroon ng problema si Kai sa oras ng bakbakan. Walang injury sana, di ba? Kapag kasi nagka-problema na naman si Kai Sotto, andun yung possibility na mahirapan ng Gilas Pilipinas sa New Zealand at mas higit pa dito sa Australia. Iba yung kalibre ng dalawang bansa na yan mga playoffs. Malimit, nilalampasan ng dalawang bansang yan or dalawang bansang nabanggit ang Gilas Pilipinas. Kaya ganito kabigat ang panalangin ni Coach Tim sa paparating na pagpasok muli ni Kai Sotto dito sa bakbakan. Base naman sa inilabas ng performance ni Kai Sotto sa nakaraang bakbakan ng Alphas at Hokkaido ni Dwight Ramos kung saan sila natalo ang grupo ni Kai Sotto, nagtala si Kai ng impresibong 14 points, 10 rebounds at 6 assists. Again, talo sila doon pero makikita mo yung stats ni Kai Sotto. Hindi lang yan, nung Sunday, nung muli sila magharap ng grupo ni Dwight Ramos na Hokkaido matapos ang pagkatalo sa unang laban, nagtala naman si Kai Sotto ng 20 puntos, 14 rebounds at meron din siyang naitalang block sa sumunod nilang paghaharap kung saan nanalo na sila dyan. So dito pa lang makikita mo yung gigil na isang Kai Sotto. Kung natalo sila sa unang sagupaan ng Alphas at Hokkaido, nung pangalawa bumalik na sila. Nanalo na sila kasama ang matunog na performance ni Kai Sotto. So good news po yun sa hanay ng Gilas Pilipinas. Habang inaabangan at tila excited si Coach Tim sa pagpasok muli ni Kai Sotto sa Gilas Pilipinas, nagdadasal naman si Calvin Optana para sa paparating na pagsagupa ng Gilas Pilipinas sa New Zealand at Australia. Kung bakit, narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Calvin sa report ni Bea Micalier ng GMA News Online.
Focus ako sa family ko and recovery. May mga aches and pains na nararamdaman pero sana mag-heal na as Gilas practices approach na. Ayun na po siya mga playoffs. May nararamdaman pa rin si Calvin Aptana. Sana raw mag-heal yung mga nararamdaman niya habang papalapit ang practice ng Gilas Pilipinas. Alam niya kasi na maiiwan siya kung hindi siya totally healed sa oras ng practice at laban, di ba? Kung mangyari yun, meron naman sigurong huhugutin si Coach Tim Cone. 16 players naman yung nasa pool kung hindi tayo nagkakamali. Kaya kahit paano, may nakahandang bala ang SVP sakaling hindi pwede si Calvin Aptana. Kung maalala natin, hindi pa ganun katindi ang pagputok ng performance ni Calvin. Kaya kung makakasama siya ngayon sa Hanay versus New Zealand at Australia, posibleng dito natin makita yung ipinakikita niyang pagkamada sa PBA, di ba? Matulis kasi si Calvin. Yun yung isa sa mga rason bakit andito siya sa Hanay. Medyo hindi lang talaga umaayon minsan ng panahon, kaya palyado minsan ang kanyang birada sa oras ng laban, di ba? Pero sabi nga natin, hindi lahat ng oras palyado. May pagkakataon din na lalabas ang natural na performance ni Calvin sa laban. At naniniwala tayo na ganun din ang paniwala ni Coach Tim Cone. Gusto rin niya makita ang pagputok ni Aptana sa Hanay ng Gilas Pilipinas. Ganun din siyempre si Calvin. Gusto rin niya yon. At nagsisikap din siya para makuha yung magandang forma sa laban. Kaya siguro dasal din natin na manatiling buo ang Hanay nila mga playoffs. Ngayon kasi ang daming option ni Coach Tim Cone sa gitna, di ba? Andyan si QMB, si Junmar, si AJ, and of course si Kai Soto. So ang daming big man na dati wala tayo. Shooter na lang talaga kailangan para magtala ng panalo. Yung loob kasi may bala na sila. So sana gumana yung outside shooting ng Gilas at isa doon si Calvin Aptana sa mga posibleng pumutok sa oras ng bakbakan. So guys, maraming salamat.